Maraming makaka-relate sa usapan natin, ma'am. Pero babalikan natin yan mamaya-maya lang because apparently we are live on Facebook but we don't have sounds daw. Okay, so we are experiencing a little bit of a technical difficulty dito sa loob ng studio but sa radyo po, naririnig po tayo. In fact, meron tayong listener from Tabon-Tabon, retired jail inspector. Okay na? We have sounds na? Okay na? Hala, na-touch man ako. Ayan. May sounds na. Ma'am Ken? Oh, ayan. Ayan na. Okay na. Okay, so tuloy ang ligaya. Yes, ganyan Perfect talaga. mapag-live. Yes, all these things actually Yes. happen. Pero prepared lagi dyan ng BFP tsaka BJMP. Ayan. Okay, so napag-usapan lang namin kanina, no? Going back for those who are just tuned in, na kababalik lang ng sound ng ating audio dito sa studio. Okay, we were just asking Ma'am Jacqueline and Fredella about the challenge, huge challenge being in the uniform service and then being isang babae. Sabi ni Ma'am ay ang pagiging isang Yung paano mo pagsasabayin ang Buhay pamilya, yes, at buhay buhay trabaho. trabaho. ayan. Aside doon sa, syempre, yung mga hamon ng isang bumbero, ang physical na pagsasanay at saka pagresponde, yun talaga yung pinaka-challenge talaga ang isang babae na paano mo pagsasabayin ang buhay pamilya at buhay trabaho. Ayan, okay. So, Yun yung how? challenge na How, ma'am? How do you, paano mo to na-overcome yung challenge na to? kung paano mabalanse Opo. yung hindi natin maiwasan no minsan no may mga oras na wala tayo sa mga school activity ng mga anak natin. Oh, that's so no? true. Hala, wala kang alam dito, Osi. Makaka-relate talaga Single ka. yung mga ibang babae at Opo. yung mga babaeng nasa uniform uniform personnel no. May mga time na, of course, sa school activity, hindi tayo maka-attend, may mga miss school activity. Pero kailangan mo talagang ipaunawa sa anak mo at sa pamilya ko. And yung asawa ko is uniform personnel din. Kaya okay. naiintindihan niya. Nagtutulungan kami kung papaano namin balansehin at yung mga tungkulin namin sa pamilya at sa trabaho. Ayun, okay. So, that's, actually, that's double the challenge pagka ganyan na parehas kayo mag-asawa na sa uniform service. That takes actually a lot of patience and a lot of understanding sa inyong dalawa. Sa Bureau of Fire din po ba siya, ma'am? Hindi, nasa PNP po siya. Nasa PNP po siya. Hello, sir! Ang mga kasama Hello namin from po. PNP. Baka nakikinig siya ngayon. Hello. Okay po. Ayan. So, moving forward po, ma'am, bilang chief ng administrative section ng Daraga Fire Station, hawak niyo ang backbone ng isang opisina, admin yan eh. So, Yes. paano mo na katulong ang inyong perspective bilang babae sa inyong leadership style at sa pag-manage ng inyong team? Malaking tulong ang perspective ng mga babae pagdating sa leadership style. Kasi alam naman natin na mas mataas ang emotional intelligence ng mga babae. Hindi ko naman Hello, sinasabi Osi. na mas mataas nga lang. Kasi may nandito si Sir kasi dalawa kaming babae dito. Mas mataas nga lang talaga ang emotional intelligence ng mga babae at mas nakikinig upang mas maunawaan ang pangangailangan ng mga kasamahan para nagre-resulta kasi ito sa mas mataas na engagement and yung motivation ng team. At bilang backbone ng opisina, talagang ang mga babae meticuloso. Alam mo yan, ma'am. Oo. Yes po. Totoo po yan. Tinitiyak na ang operasyon, ang bawat operasyon ay tumatakbo ng maayos. At ang yung day-to-day task, di ba, dapat natatapos ng tama. Kaya siguro nakatulong talaga yung perspective ng isang babae sa leadership style. At saka, iba-iba naman po kasi ang leadership style ng mga babae. Hindi ko naman sinasabing pareha sa akin. Pero nakatulong talaga. And like Ma'am Fardella said, we have an eye for detail. Yes. We're not saying na wala kayo, mga boys. Sabi nga, well, like na-mention nga ng aming regional director just days ago during our sa isang God activity, sabi niya, magagaling tayo mga babae, pero aminin natin na kailangan din naman natin ng mga lalaki para
the manpower ng ano para magampanan din natin yung ating mga trabaho. So it's not like it's parang we complement the role of each other. Ay, may ganun. Okay. All right. Okay, Aussie, your turn. Ayun. So, agree naman ako doon na yung mga pagdating talaga sa mga trabaho. So, nakikita ko rin sa nanay ko na pag gumawa siya sa bahay is pulida talaga yung mga gawa na bilang nanay. So, nakikita ko bilang kay Ma'am Ruth, sa'yo ma'am, talagang nandun talaga yung pagiging, yung katangian ng mga ganun sa babae. Wow. Agree ako doon. Thank you. Ano, katropa to, Ma'am Jack. Katropa to. Speaking of katropa, pasok ko lang to. Hello po sa katropa namin na si FO3 na si Sir Paul. SFO1. Paul Balaoro. Hello, katropa. Hello, Ayan. Paul. Okay. Oh. Ayan, so proceed tayo sa pangatlong katanungan kay ma'am. So, sa inyong mga taon sa serbisyo po, ma'am, napansin niyo po ba na nag-iba na ang tingin ng community sa female firefighters natin? Mas naramdaman na ba ngayon na may equal seat at the table ang mga kababaihan sa BFP? Opo naman. Opo. Nakita ko kung paano nabago ang pagtingin ng community sa mga female firefighters. Mas inklusibo na ang mga babae. Makita natin na kadalasan ang mga babae ang nagre-respondi sa emergency sa amin, sa amin sa Bureau of Fire Protection. Maraming nurses na babae na pumapasok sa Bureau of Fire Protection. Marami din guro na babae na pumapasok sa BFP. So, nakita ko din kung paano binago ang sistema. Kasi mas naramdaman na ngayon na may equal seat at the table ang mga kababaihan sa BFP. Dati, ma'am, konti lang ang babae sa Bureau of Fire Protection. Mabibilang mo lang talaga. No? Pero ngayon, makikita mo na nai-inspired na talaga sila na pumasok sa Bureau of Fire Protection. So, ganun, nakikita kong ang at saka marami pong nakikita natin na mga leaders na namumuno sa PFP na mga babae. Oh yes. In fact, the Assistant Regional Director for Administration of the Bureau of Fire Protection, RO5, is, sana tama ko, Fire Senior Superintendent Bernadette Madrid. Tama ba? Nasa ano po na siya, Assistant Deputy for sa operation. Sa taas na siya. Sa National Headquarters na po siya. Dito. Nasa okay. region pa rin. Pero nasa operation po siya. Pero babae pa rin. Yes. Oh, ayan. Hello, Ma'am Bernadette. We saw her like 3 days ago. Doon, sabay kami nag-gas. Hi, ma'am. Hello po. Nasa ano po siya, nasa region. Okay, hello, Regional ma'am. Director for Operations. Ayun. Akala ko Ardo pala. Ardo po. Okay. Ayan. Okay, so before we go on with the questions batiin ko na muna po yung aming mga pasingit lang po, no? Yung mga ating OJT sa Legazpi City Jail. Nandun po sila. Sabi nila, sister school daw po sila ng Immaculate Conception College in Daraga. Tama po ba? Yeah. Okay. Ang pangalan po ng kanilang school ay Belen B. Francisco Foundation Incorporated. So, they're wearing blue. Yeah. Okay. So, sila po yung mga OJTs namin na nandyan po sa Legazpi City Jail. Nabanggit lang naman natin, batiin din po natin ang warden ng Legazpi City Jail na si Jail Superintendent Tedler K. Samonte at lahat ng nakabantay dyan ngayon sa gate. Hala, ang bisor po nila doon ay si babae din. JO2, ay hindi, si Sir Levy pala. Hi Sir Levy! And then syempre yung gator natin doon si JO2 Francis Mimet A. Lodado. O, sinigit lang po namin yan kasi baka mamaya wala na, napatungan na to. Okay, so ayan, that's really good to hear, no? Equal seat at the table. Sa BJMP, ganun din po, ma'am, kasi as you can see, ang leader ng aming the Bicol BJMP ay babae. Si si Chief Superintendent Elena B. Rocamora. So sabi nga ni ma'am, nakita niya yung transition na talagang andyan na talaga yung nabibigyan na rin ng equal opportunities yung mga babae, lalo na sa uniform service. Ayun. So, para po, ma'am, sa mga kabataang babae na nakikinig sa atin ngayon na gustong pumasok sa public service o maging uniform service personnel, ano pang mabibigay mo sa kanilang abiso or advice? Magiging advice ko siguro sa mga kabataang babae na nakikinig sa atin ngayon ay na gustong pumasok sa public service o maging uniform personnel. Siyempre po,
napakahalaga na bukas ang kanilang isipan sa mga bagong kaalaman. Mag-aral po ng mabuti at magtiwala lang sa sarili na kahit babae ka, kayang-kaya mo maging membro ng isang uniform service. At isa pa, panatilihing magandang kalusugan. At Akala ko magandang oo. aura. Kasama na yun. Kasama na yun. Magandang kalusugan, syempre, at magdasal upang matupad ang kanilang pangarap. At sa sa pagtagumpay sa field na ito, patuloy pa rin ang mag-aral ng mga bagong kaalaman. Tulad ko po, kahit nasa serbisyo na ako, patuloy pa rin akong nag-aaral para madagdagan ang kaalaman ko. Oo, That's good to makakaranas din tayo ng mga kabiguan, hindi yun maiiwasan. Yes. Diba? Pero, huwag tayo susuko at mangarap pa rin. True. Mang peg ni ma, mga pang-pageant to eh. Oh. Okay, that's very well said, Ma'am Jax. Talagang pong in anything in our life, life isn't perfect. Diba? But this is what it is. I mean, you just really have to live it the way that we want it to be. Kaya, walang susuko. Kung gusto mo itong pangarap na to, diba? Nakwento nga natin yung Miss PJMP natin, diba? She tried 3 times na pumasok. Diba? She wouldn't give up. So hanggang for the 3rd time, nakapasok din siya. So, kung talagang... Hindi ako, ma'am. Nung una, hindi talaga ako nakapasok. Pangalawang try, nakapasok na. Ayun. If it's for you, it's really for you. And bravery has no gender. Oh, yan. Ayan na naman. Dito na naman tayo. Magkapag-My Day na naman tayo ng bravery has no gender. Ayan. Time check, ladies and gentlemen, is 3:24 in the afternoon. We are going to take a very, very short break, pero babalik lamang po kami. Ang Jail Matters and the Community will be back in a bit. Thank you. See ya. Ay, ma'am, hindi ba? DWIZ time. It is now 3:25. That time check was brought to you by M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. No more excuses. No more waiting. Your fitness journey starts now at Anytime Fitness. We are open 24/7. Anytime Fitness gives you a world-class equipment, expert coaches, and a supportive community. Train smarter. Feel stronger. Be unstoppable. Join our AF community and be a member. Visit us at the 3rd floor, Ayala Malls, Legazpi City, or message us at Anytime Fitness, Ayala Malls, Legazpi Facebook page. Call us 0917-723-5497. Sign up with us at Anytime Fitness, your health and business partner. Mula pa noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwalaang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa M. Luwilier! Now na! Karambola nationwide na.
Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Cebu, 98.7 Davao, 92.3 Legazpi, 93.5 Cagayan de Oro, 98.3 General Santos, 89.5 Iloilo, at sa 95.1 Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, Nationwide na! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. At muli tayong nagbabalik sa ating programang Jail Matters and the Community. Dito lamang yan sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon. Ayan, kasama pa rin natin ang ating guest sa ngayong araw, si SFF2 Jacqueline M. Pradela, ang Chief Administrative Section, Daraga Fire Station. So sa pagpapatuloy ng ating usapin, magtungo tayo sa Fire Prevention Month and Community Safety. So ngayong Fire Prevention Month po, ma'am, ano po ang main focus o theme ng BFP ngayong 2026 at bakit po ito ang napiling mensahe para sa mga Bicolano po? Kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month ang Fire Prevention Month, no? Ang focus ng team ng Bureau of Fire Protection ngayong 2026 ay sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. So, nakafocus ang team tema ng aming ng Fire Prevention Month team doon sa pagkakaisa at sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa komunidad. Katunayan, ma'am, ang BGMP ay isa sa aming partner agencies, di ba? Oh, yes. So talagang sumusuporta. Andun kami ng motorcade, nandun din po kami nung nag-attend po kami ni RCDS doon sa isang mall for your opening program. Every year, kasama namin kayo. Yes. At kumbaga, ma'am, hindi lamang ang Bureau of Fire Protection ang nagbabahagi ng kaalaman, diba? Tungkol sa pag-iwas sa sunog, kundi ang komunidad at ang aming mga partner agencies upang mas maraming tao ang maging handa at mag-ingat. Ito po ay para makabuo tayo ng komunidad na handa, ligtas, at mabilis na pagresponde kung sakaling may mangyari na sunog. But we're not exactly asking for that, no. The key here is prevention. Kaya ang gusto ng Bureau of Fire Protection is syempre yung maunahan natin, yung wag nang mangyari yun. Because we're saying, what the BFP is saying is that hindi lang po trabaho ng Bureau of Fire ang pagpapalaganap ng fire safety awareness. No, every part of the community dapat aware din dito. Lahat may responsibilidad. Yes, it is each and everyone's responsibility para maging aware tayo dito. Ayan. Wala, meron ba kayong fire extinguisher sa bahay niyo, Ossie? Wala. Is it imperative, ma'am, na dapat may fire extinguisher sa isang bahay? Kailangan kasi. Kasi ang mga fire safety equipment katulad ng fire extinguisher ay nakakatulong talaga. Kapag may sunog, mas madaling maapula. Kaya kailangan din talaga sa mga bahay, meron din talagang fire extinguisher. Did you know na yung laman ng fire, ay, ikaw alam mo yan siya. Did you know na yung laman ng fire extinguisher is hindi naman talaga siya, it's powder, di ba? We did that during schooling, na tapos yung pala, yung sa gasol, pag umapoy siya, pag nagkaralayo na iyan, pwede mo lang pala ranihan mo da arugon ka ay. Di ba? So, the deal is, wag kang OA. The deal is chill lang. Sorry. The deal here is, parang chill lang, yung wag kang maratel. Kalma ka lang, B. Yes. And, okay. Ito pa, ma'am, I know this is not part of our questions, no? But ano bang masasabi mo dito sa ating mga kasama na instead of kumuha na yung, what do you say?
kasi there were 2 times na save na kami ng Bureau of Fire. Alam to kasi parang naitag ko pa nito sa Sir Malto noon eh. Kasi nung nagkaroon ng sunog sa harap ng bahay namin, we were so quick to respond. Sira Sir Lita from hindi ko alam kung nasaan na si Sir Lita ngayon. no? Retired na si Sir. Retired na si Sir. Well, anyways, kapitbahay namin kasi siya dati. Nagkaroon kami ng, anong tawag doon? The bucket relay? Yeah, oo. Tama ba? Tinuturo din namin yan sa mga barangay, sa Nagkaroon community, ang bakit relay. Oo. So we did that, but that happened in 2021. Ngayon, wala na. Ang gagawin mo, kumuha ng cellphone. Kaya mag-video. Wag naman natin yung gawin naman. Uy. Diba? I mean like, fire safety awareness is also about helping people. Diba? Parang, can we like get rid of our phones and actually lend a helping hand pagka may ganyan? Diba? I mean, like, hindi naman lahat para sa views. Diba? So, you agree with this, ma'am? What can you say about this? Siyempre, imbis na kumuha pa ng mga video, dapat nakasave na yung hotline number ng Yun. ng malapit Diba? na fire station. Kaya nga pinapalaganap namin kung ano yung mga hotline numbers namin. Yun dapat ang una natin gagawin. Oo. I-save na. Oo nga pa. Tapos, yun na. Kaya ano na muna yung cellphone na yan. Yung parang, andito po ako ngayon, sa susunog na po. Lo, pwede ka naman kumuha ng tubig na muna. I mean like we're trying to make it sound like it's parang light humorous and all. Pero at a more serious tone, seryoso po talaga. Kailangan po we can let go of our phone. There is a life outside your phone. Instead of taking videos, tumawag ka na lang po sa hotline tapos tulungan yun nga, yung may bucket relay. Yan. Yung may kayo every drop of that water counts. No? Yes. Diba? Ayan, okay. Hindi naman po kami nagagalit. Nagpapaalala lang naman po. Ayan. Alright. So, ma'am, can you tell us about the upcoming events na meron? It's just March 18. So, mahaba-haba pa. Ilang araw pa ang araw ng Marso. So, tell us about your upcoming events, mga key activities o programs na meron ang Daraga Fire Station para ma-uphold itong fire safety awareness sa ating community. Actually, ma'am, marami kaming activities na naka-line up ngayong March kasi fire Promote natin, prevention ma'am. na. Oo. Extend tayo ng 1 hour. Actually, marami kaming katatapos pa lang, no? Hindi ko na banggitin na detailed pa yung open house. Nag-open house kami. Meron kaming fire prevention contest noong March 12. Then, nung Lunes, naisagawa namin yung Fire Square Road Show activity. Katunayan ito ay naganap dun sa Bicol College. Kahapon naman... The students are your... Yes, oh, I like that. Kahapon naman, nandun kami sa De La Paz Elementary School. Oo, nagsagawa kami doon. Same ng po yan, fire- na Dala Paz na Piña Francia, sa Daraga. upper. Opo. Daraga. Okay. De La Paz Elementary School. At talaga naman nag-enjoy ang mga estudyante sa mga interactive activity namin. Kaya At parang ginawa namin yan ng schooling, yung parang yung may nung hahawakan mo yung Hala, sige mamaya magkwentuhan tayo, ma'am. Okay. At sa darating na March 24 naman, nandun po kami sa DCOMC. Po, magkakaroon kami ng Fire Square Road Show sa DCOMC. At may mga series activities din po kami, yung sa obligasyon, sa bayan, ligtas na pamayanan. Ito naman po ay isang community-centric program ng Bureau of Fire Protection sa March 25 and 26 po. Nandyan po kami sa New Blossoms, ay inaanyayahan po namin yung mga barangay official. Actually, inanyayahan na namin yung mga barangay officials, yung mga BHW, Purok leaders, to attend yung planning workshop for Community Fire Protection Plan and yung organization ng Community Fire Auxiliary Group. At saka nagpapasalamat kami sa local government unit ng Daraga. Of course, minamumunuan ni Honorable Victor Uperete. Maraming salamat sa Reyna Hapon, pagsuporta. Mayor. Sa mga activities ng Bureau of Fire Protection Daraga Fire Station. Dahil sa kanyang support talagang yung activity namin nagagawa namin ng maayos.
Okay, so parehas din, halos parehas sa BJMP, no, na dapat talaga in partnership with the LGU para mas ma-implement yung ating mga programs. Mabuhay ka po, Mayor Perete. Ayun, tama ba? Mayor Perete. Sa Victor U. Perez. Victor U. Perete sa suporta nyo na binibigay sa BFP at syempre din sa BJMP. Nagpaabot din siya ng tulong para sa ating magiging event sa Sabado. We'll talk more about that later on. At sa lahat ng programa ng BFP, pwede niyong i-follow yung page namin. Ayan. Oh, yes. Oo. BFP R5 Daraga Fire Station para sa mga updates. Ayan. Okay, so siksik liglig ang schedule po ng Daraga Fire Station ngayong Marso. Ayan. And DCOMC is in Daraga Community College, Madam Ade. Okay. Dako, ang dami-dami dong mga estudyante. Like you, ma'am, that's where we also go to the colleges, the students kasi habang bata pa, 'di ba? Para at least aware din sila. Sa amin naman, we make them aware of the aftercare program and what we do inside the jail facility. Sa inyo naman, it's about safety and fire safety awareness. Pwede namin kayong i-invite doon. I would love that. Isang Yeah. booth kayo para may ano kayo. O, diba? station booth. The perfect ni Ma'am invitation, live on air. And of course, we're gonna say yes. But we would love that, ma'am. Thank you very much po. Ayan. Okay, Osi, baka kung ano pag i-invite ni ma'am, syempre di man tayo pwede mag-no. Ayan, so Alright. magtungo tayo doon sa mga home safety tips naman. So dahil nga mainit na panahon ngayon, ma'am, ano po yung top 3 na dapat i-check ng ating mga nanay o mga homemakers sa kanilang bahay para maiwasan ang anumang fire hazards po? Yung top 3, una, kailangan i-check ng mga nanay ang mga gamit sa pagluluto. Ano yon, tulad ng oven, kalan, at iba pang gamit na at panatilihin itong malinis. Alam natin ang mga nanay, di ba? Yun ang kadalasan na nagluluto. So, huwag iwanan nakabukas ang mga kalan. Tama. Yes. Bantayan at palaging patayin ang gas o kuryente pagkatapos gamitin. Pangalawa naman, yung mga gamit tulad ng ang nanay, di ba, mga babae, palaging nagagamit ng mga hair straightener, di ba? Ala, oy. Di ba, ma? Guilty Plancha, naman. di ba? For Mga the bagay true. na maaaring, dahilan. Parang ano yung bangs ko ng konti. Kailangan i-off pagkatapos gamitin. Pangatlo, ipa-check din yung mga sirang wire, sirang gamit sa bahay. Sa sobrang init, 'di ba? Kapag ginagamit, kadalasan ito rin ang pinagmumulan ng sunog. Sa tahanan, syempre, sabi ko nga kanina, mahalaga meron tayong fire safety Yes. equipment. Tulad ng fire extinguisher. At dapat marunong din tayo gumamit nito. Meron tayo, pero Hindi kang pwedeng di ka naman marunong. Paano naman yun? Marunong ako noon. Alam ko, marunong ako noon. Ayan, okay. So, ayun yung top 3 mong kakalimutan. Ruti mong kalimutan na, nanay ka, homemaker ka, o yung mga nandyan na nakikinig. Very important, yung mga nagluluto, syempre. Di ba most of the times, ma'am, yung mga dahilan is kung hindi faulty wiring, yung pag-iwanan na kandila or napapabayaan na yun. niluluto. Yung kalan. Very important. Tapos pagka, di ba ma'am, pagka nangangamoy na po siya, there has to be something wrong. We have to check. So, gasol, no? Kasi Di ba? kailangan mong bantayan talaga. Kapag nagluluto ka, huwag mong iwanan. Nagmumultitask kasi. Ano mo, si cellphone. Well, sometimes these things really happen. You really have to multitask. But you have to be extra careful. Careful, Pa rin. Oo. You have to prioritize pa rin yung pagluto kasi ano yun eh. Apo yun eh. Ayun. Okay. Ayan. So, sabi po ng aming chief na si Chief Inspector Kenneth Gail D. Florese, papa-shoutout daw po sa Fire Marshal ng Daraga na si Fire Senior Inspector MC Kevin Marqueses. Hello, sir. Maray na hapon po sa imo, sir. Good afternoon, sir. Okay. Okay, that's your turn, Ozzy. So, the role of the community, ma'am, ang programa ito ay Jail Matters and the Community. Para sa inyo po, paano ba dapat makipag-coordinate ang bawat pamilya sa BFP para masiguro
na fire resilient ang kanilang tahanan o barangay? Meron kasi kami itinalaga na bumbero sa pamayanan o yung tinatawag na bumbero sa barangay. Sila po ang laging nakikipag-coordinate sa mga barangay, sa mga series of activities, especially doon sa programa ng Bureau of Fire Protection, obligasyon sa bayan, ligtas sa pamayanan. Nagkakandak din kami ng mga house-to-house survey at nagbibigay ng mga hakbang para makaiwas sa sunog at para masiguro na fire resilient ang kanilang tahanan. Dapat alamin nila ang hotline number, of Yes, course, ng napaka-importante. malapit na station. Ay, ako may alam talaga ako. Sa Legazpi, alam ko talaga na dito yan sa akin. Ikaw, alam mo sa Ginobatan? Yes, nakasave rin sa akin. Oh, yes. Siyempre, sasabihin namin, oo. Seriously, you too should also save the nearest fire station sa inyong lugar. Dapat prepared tayo lagi. Okay. Hala, kinat ko na naman si ma'am. Alright. So, ayan. So, napag-usapan na natin yung how to be fire resilient sa ating mga kanilang barangay. Napag-usapan din natin, ma'am, yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Ito ba yung dating OLP? O yung, ito yung OLP na sinasabi nyo? Recalibrated. No. Oh, Dati po obligasyon. yung Oplan Ligtas na pamayanan. Oo. Ngayon, mas pinalawak. OBLP na. Mas pinalawak yung obligasyon ng bayan, ligtas na pamayanan. Ito yung sinasabi natin kanina, Ozino, na hindi lang yan role Yes, ng Bureau of ng Fire BFI. Protection. We really have to help them out because it is every part of the community's responsibility na maging aware tayo sa ganitong fire prevention tips and things to do para maiwasan itong sunog na to. Ayan. Okay, so time check is already 3:44 in the afternoon. Let's move forward with the closing and final message ng ating guest ngayong hapon po. Okay, so ma'am, para sa ating maraming mga tahanan, ang mga kababaihan ang nagsisilbing first responders pagka may emergency. Meron ba tayong specific training sa BFP na nag-empower sa mga kababaihan sa komunidad para matuto ng fire safety? Actually, ang mga kababaihan ay pwedeng mikilahok sa mga pagsasanay na sa basic firefighting, sa basic life support. Nakikipag-ugnayan ang Bureau of Fire Protection sa mga barangay kung saan nagkakandak din po kami ng mga lecture, seminar, fire safety, seminar, drills sa mga residente. Particularly, ang mga kababaihan ay ang members ng Community Fire Auxiliary Group ay mostly babae. Yung mga BHW, pwede sila pong tinitrain po namin sila at nagsasanay po sila. Katunayan, sabi ko kanina, sa March 25 and 26 sa DCOMC, yung mga BHW, mag-a-attend po sila doon. Po. Ayan, okay. So, the BFP is very busy this month para maipalaganap itong mga kaalaman para prepared ang community. Ma'am, kung nakikita mo po, parang ang ating MFM ay nanonood din po. Nag-comment na po siya sa comment section. Sir, mahay na aga po sa imo, sir. Hindi mo nakikita dyan, ma'am. Ay, hindi ko nakita. Alright. Hello, sir. Ay, mayroon pang nanonood mula sa Daraga Fire Station, si Sir Robert Ragas. Ayan. So, isang magandang hapon po sa iyo, sir. Okay, Ozzy, that's your cue for your next question. Ayan, so ma'am, bilang pag-celebrate natin sa Women's Month at Fire Prevention Month, ano po yung inyong final message o battle cry para sa ating mga listeners dito sa DWIZ News FM? Battle cry. Wow. Parang pinerfect yung battle cry Battle talaga. cry. Okay. Patuloy po natin pinapalakas ang komunidad. Kayang-kaya ng mga babae. Mabuhay ang mga babae. Yes. Lakas at malasakit sa bayan. Protektahan ang tahanan at komunidad. Sama-sama po tayong sama-sama tayong pag-iwas sa sunog, maging handa, aktibo at ligtas na pamayanan. Patuloy nyo rin pong suportahan ang mga programa ng Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na ang mga programa ng Daraga Fire Station. Ay. Maraming salamat po sa pag-invite nyo sa akin dito.
Pwede bang batiin Pero ma'am, ko shoutout ulit? ka na muna po, ma'am. Bati na muna po Kasi kayo, kanina ma'am. hindi pala ako narinig. Hindi tayo naririnig As sa in, onset ng oo. ating program. No, Take it Okay. away, ma'am. Okay, binabati ko po lahat ng membro ng Bureau of Fire Protection, lalong-lalo dito sa Bicol, at ang Samuyang Regional Director. Hi po, Sir. Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago, Sir. Magandang hapon po. Ang Samuyang Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson T. Miraflor, and of course, hindi papahuli. Hello, sir. Ang Samuyang Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Mac Kevin T. Marqueses, at syempre, ang mga nakikinig at nanunood ng mga personnel ng Daraga Fire Station. Isang ligtas na araw po sa inyong lahat. Ayan. Okay, ma'am, maraming salamat po ulit for joining us here sa studio. Dito lamang yan sa DWIZ News FM. We know you're a very busy person, but despite that, nandito ka po. Thank you very much. Ladies and gentlemen, SFO2, Jacqueline Enfrado of Daraga Fire Station. Thank you very much po, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Okay po. So, ayan. Nakasama po natin sa nakaraang minuto ang ating the Chief of the Administrative Section ng Daraga Fire Station na si SFO2, Jacqueline M. Fradela. At marami tayong natutunan kay ma'am at nakita natin yung perspective niya bilang isang babae at bilang isang fire officer, 18 years in the service. At Ayan. naimbitahan pa tayo na makilahok sa kanilang activity. Well, syempre sasama tayo. Sasama tayo dyan. Bet natin yan. Alam mo yung notion ng BGMP at BFP kasi like, kwento ko lang since I'm in the band, yung the Fire Lane Band, lagi namin kasama yan sa mga gig. So, parang this April ba yun or June, baka magsama-sama naman kami ulit sa rodeo Yes. in Masbate. Well, anyways, nabanggit ni ma'am na yung mga programa ng BFP, Daraga Fire Station, suportahan po natin sila. And of course, ang pagsuporta po sa programa ng BFP ay ibig sabihin yan ay ina-uphold din po natin ang ating kaalaman at sa pag-uphold din ng awareness sa fire safety Yes. and prevention. Ayan, okay. So, gawin na natin to, Ossie, yung dapat natin ginawa kanina. Updates po tayo sa mga pangyayari dito sa Bureau of Jail Management and Penology, Bicol. Ayan, unang balita, ang Ligao City Jail partners with the City Health Office Ligao for the HIV testing and counseling. In line with the celebration of National Women's Month, Ligao City Jail conducted an HIV testing and counseling activity for PDL and personnel of the unit. The activity was spearheaded by SJO for Set Kadis Pabelederas, Chief Health Service Section, together with the JO2 Rachel C. Andes, duty nurse. This initiative was carried out in partnership with the Ligao City Health Office represented by Rutlin Alcantara and Michelle Flor, who facilitated the said activity. Moreover, this aimed to promote early detection of HIV and provide proper counseling, reinforcing awareness and preventive measures among participants as part of the month-long observance of the Women's Health and Wellness. Okay, maraming salamat po sa mga kasamahan namin dyan sa Ligao City Jail for this activity. And syempre ang aming partners sa Ligao City Health Office for this initiative. Ayan. So ito naman po, nagtapos po noong nakaraang linggo ang 34 na elite na personnel mula sa BJMP Catanduanes, Camarines Norte, Sorsogon at ang nag-iisa mula sa regional office na si J.O. Nelson Palermo Ocean na ginanap na 15-day Quick Response Team Disaster Risk Reduction Training sa Iriga City District Jail noong Marso 10, 2026. Dito po nakakatuwa kasi nagkataon na Women's Month din po, nagkaroon din po tayo ng all-female assault team. At nakakatuwa din po kasi sa araw na yun, hinirang po bilang isang honorary member ang Regional Director ng Jail Bureau na si Jail Chief Superintendent Alana Biro Camora bilang miyembro ng Special Tactics and Response Team. Ayan. Okay. So we would like to congratulate, of course, itong mga awardees natin kung saan po. Wow, tatlo ang ating female awardees.
highlight lang po namin, no? Top Gun Pistol, JO2 Elaine S. San Roque. Sniper po, JO1 Princess L. Panty. And the Strong Woman Award, JO1 Lobel C. Lacupanto. Wow, congratulations po dito sa ating mga babaeng nagpakitang gilas during the QRT training. Okay, Osi, 3:52 in the afternoon. Oh, goods na tayo siguro, Osi. Yes. Ako, nakalimutan ko na naman yung yung fast talk kay Madam. Sayang. Ikaw na lang kayo tanungin ko nito. Ako na lang kayo tanungin mo nito, Osi. Ayan, bilang kaugnay na... Sayang kasi, ibalik kaya natin si Ma'am Jax. Yes. Hindi, joke. Good afternoon, Ma'am Sir SFO1 Santos, watching from Daraga FS. Hello, Sir RJ Freyolo. Maraming salamat po. And the Stitches and Burn, nanonood din po siya. Ayan. Okay, so we have just a few minutes left for our program. I-promote na po natin kung ano mangyayari ngayong Sabado. See? Ayan, so magkita-kita po tayo ngayong Sabado, March 21, 2026, alas 6 ng umaga sa Sawangan Park, Legazpi City para sa gaganaping Women's Month Color Fun Run Takbo para sa kababaihan ni Year 3. Ayan. Okay, so ang registration fee is 150 pesos po. Yes, for those who are asking, pwede po tayo ng walk-in. Ayan. Suportahan niyo po ang event na ito kasi the proceeds of this event will go a long, long, long way for the developmental programs of female persons deprived of liberty. Okay, last year po, napunta po ito sa ating mga kasamahan na nakakulong po at binigyan natin sila ng livelihood program. So, this year, we will do the same thing. So, sana po kasama din namin kayo ulit na tatakbo ngayong Sabado para sa ating mga PDL na kababaihan. Yes. Ayan. Okay. So, for those who are asking, ano daw yung susuotin, Ozzy? Ayan, so pwede kayong magsuot ng plain white t-shirt para makita yung ating mga isasaboy na colors, ayan, para kulayan ang ating mga buhay sa March 21. Sana okay na kulayan. Actually, if you wanna wear something else, okay din lang naman because the color powder is Yes, washable, washable naman siya. Pwede siyang so hindi mo yung mamamantsahan. Pag namantsahan po yan, hanapin niyo ako maglalaba. Ay, Mabilis lang ayan, yan. mabilis lang po siyang malabahan. Alright, so ayan, magpapaalam na po kami. It's already 3:55 in the afternoon. Ozzy? Ayan, so maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming programang Jail Matters and the Community. So patuloy lang po suportahan ang aming programa. Ako muli si Jail Officer 1 Nelson Palermo Sial. Okay. So, Ozzy, pasensya na ito pala. Ma'am PV Calisura, classmate Ayan na. ko po siya sa Bicol University AB Economics. Econ. Ma'am, ito. Yes, sabi ni Ma'am PV. Tapos si retired jail inspector Ferranti M. Reyes. Hello po, Ruthie. Nagdadangog ako halis sa Tabon-Tabon, Daraga. Oh, from Tabon-Tabon, Daraga, Albay. Sir, hello po. Ang dati pong team leader ng Reformers Band. Thank you for listening, sir. Okay, magpapaalam na po kami. Maraming salamat po. At sinamahan nyo kami sa ilang minutong usapan na masaya at may kabuluhan dito sa Jail Matters and the Community. This has been your host, SJO1, Ruth M. Castor. And like I always say, it's a beautiful day to change lives and build a safer nation. Goodbye, everyone. I'll see you next time. DWIZ time. It is now 3:45. This time check is brought to you by Honorable Noel E. Rizal and the Provincial Government of Albay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Inyo nang maririnig ang programang magtatanggol sa mga